Araw ng Sabado, kasalukuyang naglalabas si Jessa nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang tiyan. 6 na buwan na siyang buntis at mag-isa na lamang siya sa buhay. Dahil matagal na siyang iniwan ng kanyang mga magulang, kaya natutunan niyang buhayin mag-isa ang kanyang sarili. Ang ama naman ng kanyang anak ay hindi siya nagawang panagutan at tuluyan na siya nitong tinalikuran. Ah, aray! Sigaw ni Jessa nang mas tumindi pa ang pagsakit ng kanyang tiyan. Sa kabila ng nararamdamang sakit ng tiyan, pinilit ni Jessa na lumabas sa kanyang apartment para humingi ng tulong. Tulong! Sigaw niya habang nakasilip sa pinto. Hindi maintindihan ni Jessa kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Malayo pa ang kaniyang kabuanan pero bakit gaano na ang kaniyang nararamdaman? Isa pa, sa nagpapadagdag ng kaniyang siliranin ang kukulangan nilang mag-ina sa vitamins. Dahil nang talikuran siya ng kanyang nobyo, ay nadepress siya at nawala ng gana sa lahat ng bagay. Maging ang kanyang pagbubuntis ay napabayaan niya. Jessa, ano nangyayari sa iyo? Nag-aalala na tanong ni Aling Marta ang kaniyang landlady. Aling Marta, ang sakit po ng tiyan ko. Daing ni Jessa at saka humawak sa hamba ng pinto para doon kumuha ng lakas. Ganun ba? Halika, dadalhin kita sa ospital. Natataranta na tugon ng matanda at inalalayan ang dalaga. Malapit na sila sa kinaroroonan ng sasakyan nito nang may mapansin ng matanda. Kasabay ng malakas na sigaw ni Jessa. Ang sakit! Sigaw ulit niya. Jessa, dinudugo ka? Nahintakotan na saan ng matanda at nagmadali nang isinakay si Jessa sa kotse sa tulong ng iba pa nilang kapitbahay. Maya-maya pa ay narating na nila ang ospital, nagmamadaling pinatulungan ng mga nurse si Jessa na isakay sa wheelchair at dinala sa delivery room. Habang nagkakagulo ang lahat, si Jessa ay pilit nilalabanan ng sakit na nararamdaman niya. Iri! Utos ng doktor. Sinunod naman ito ni Jessa at malakas na umiri. Ilang sandali pa ay lumabas ang sanggol. Akala ni Jessa, okay na ang lahat dahil nailabas na niya ang kaniyang anak. Kahit kulang ito sa buwan pero nagkamali siya dahil kitang-kita niya kung paano nataranta ang mga nurse at doktor na kasama niya sa silid. Dok, anong nangyari? Nag-aalala na tanong ni Jessa. Kumalma ka, ma'am. Huwag mo silang intindihin. Sagot ng doktor. Ho? Ang anak ko? Kumusta ang anak ko? Umiiyak sa takot na tanong ni Jessa. Hindi sumagot ang doktor at nagpatuloy sa paglilinis sa kanya. Dok, please. Ano nangyari sa anak ko? Ulit na tanong ni Jessa pero wala pa rin siyang nakuhang sagot mula rito. Sinikap ni Jessa na tatagan ang kaniyang sarili at talasan ang kaniyang pandinig. Hanggang narinig niya ang mga salitang hindi na naising marinig ng sinumang ina. I'm sorry. Ginawa namin ang lahat pero wala na siyang heartbeat. Umiiling na saan ng doktor. No, ang baby ko. Panaghoy ni Jessa at tangkang babangon pero maagap siyang pinigilan ng nurse na malapit sa kanya. Ma'am, kumalma ka. Hindi makakabuti sa'yo ang stress. Saan dito? Ang baby ko. Gusto kong makita ang baby ko. Pakiusap ni Jessa. Sanay siyang masaktan, sanay siyang iwan ng mga mahal niya sa buhay. Pero hindi niya kakayanin kung pati ang bata sa kaniyang sinapupunan ay iiwan din siya. Anak ko! Umiiyak na muling sigaw ni Jessa at mabilis na tumayo. Nagkalat sa sahig ang mga gamit ng doktor pero hindi niya ito alintana. Gusto niyang makita ang kanyang anak. Hindi pa man siya nakakalapit sa kinaroroon ng sanggol ay agad na siyang pinigilan ng mga nurse at doktor. Sa pilitan siyang ibinalik ng mga ito sa kama at muling pinahinga doon. Maya-maya pa ay may tinurok na ito sa kanyang braso at di nagtagal ay nawalan siya ng malay. Madilim na ang paligid nang nagising si Jessa. Agad niyang iginala ang kaniyang paningin sa loob ng silid at napagtanto niyang nasa ospital pa rin siya. Bumalik sa isip ni Jessa ang mga nangyari kanina kaya mabilis siyang bumangon at hinanap ang kaniyang anak. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ang anak ko. Nangingilit ang mga luhang sigaw ni Jessa. Sandali lang po, tatawagin ko ang doktor. Natataranta na paalam ng nurse at mabilis na lumabas ng silid. Ilang sandali pa ay bumalik ito kasama ang babaeng doktor. Dok, nasaan ang anak ko? Please, sabihin niyo sa akin ligtas siya. Umiiyak, napakiusap ni Jessa. I'm sorry, Mrs.
I'm sorry to say but your baby is gone. Early labor ang nangyari sa'yo at wala na kaming nagawa para isalba ang bata. Masyadong mahina ang kaniyang katawan. Paliwanag ng doktor. Anong ibig niyong sabihin? Umiiyak na tanong ni Jessa. Patay na ang baby nang ilabas namin siya. Kailangan mo ring mag-undergo ng operation para hindi matuloy ang pagkalat ng cancer sa katawan mo. I'm sorry, miss. Pero may ovarian cancer ka. Kung sanay naagapan natin ito, baka nailigtas pa natin ang baby mo. Puno ng simpatya na paliwanag ng doktor. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka sa akin. Nasaan ang anak ko? Ilabas niyo ang anak ko. Umiiyak sa galit na utos ni Jessa. I'm sorry, miss. Bakas ang matinding awa sa mga mata na sagot ng doktor. Please, sabihin niyo buhay ang baby ko. Ilabas niyo ang anak ko. Kailangan ko ang anak ko. Umiiyak na panaghoy ni Jessa. Bago pa man makatayo si Jessa ay muli na siyang tinurukan ng pampatulog ng nurse. I'm sorry. Salitang tanging narinig ni Jessa bago siya tuluyang mawala ng ulirat. Nang magising si Jessa ay madilim na ang paligid na nasisipot niya sa salaming bintana. At tanging ang kaibigan niyang si Kate ang namulatan niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. Nasaan si Bea? Nangihina ang tinig na tanong ni Jessa nang hindi makita ang isa pa niyang kaibigan. Ang mga ito na lang ang maaasahan niya ngayon at alam niyang hindi siya kayang talikuran. Wala siya ngayon. Nasa bakasyon sila. Nag-propose ng boyfriend niya sa kanya. Masayang tugon ni Kate. Mabuti pa siya. Nasa kanya ng lahat. May mapagmahal na magulang, magandang buhay, at mapagmahal na boyfriend. Samantalang ako, wala ako ng lahat ng meron siya. Naawa sa kaniyang sariling tugon ni Jessa na hindi maiwasang makaramdam ng inggit sa kaibigan. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Palagi naman kaming narito ni Bea para sa'yo. Tugon ni Kate. Ikaw lang narito. Wala siya. Habang ako nagdurusa, siya naman ay nagsasaya. Mababakas ang inggit at galit sa tinig na saad ni Jessa. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo naman kung gaano ka ka-love noon, no? Siya nga pala, inayos ka na ang katawan ng baby mo. Saad pa ni Kate. Hindi ko man lang siya nakita. Muling bumuhos ang mga luhang saad ni Jessa. Wala nang nagawa pa si Kate kundi umiyak at yakapin ng kaibigan. Naiintindihan niya ang bigat ng pinagdadaanan nito. Makalipas ang 2 araw, tuluyan nang lumabas si Jessa sa ospital. Kailangan pa niyang pumirma ng waiver para payagan siyang lumabas. Hindi rin siya sumang-ayon sa operasyon nais nang gawin ng doktor. Dahil hindi siya nawawala ng pag-asa na gagaling siya at magkakaroon pa siya ng mga anak. At mararanasan din niya ang magkaroon ng sariling pamilya. Pamilyang mamahalin siya ng buo at magmamahal din siya sa kanya. Ipinagpatuloy ni Jessa ang malungkot na buhay. Sinikap niyang huwag mahapektuhan ng mga nangyari sa kanya ang kaniyang trabaho na tanging natitirang meron siya. Matuling lumipas ang mga araw. Isang araw habang palabas ng kaniyang apartment para pumasok sa trabaho, hindi inaasahan ni Jessa ang taong mabubungaran niya. Si Oliver. Agad bumalik ang lahat ng sakit na ilang buwan din niyang kinipkim sa kaniyang dibdib. Galit na humarap siya sa lalaki. Anong ginagawa mo dito? Matapang na tanong ni Jessa. Ang dating pag-ibig niya sa lalaki ay ngayon ay hindi niya maramdaman sa kaniyang puso. Kumusta ka na? Ang anak natin kumusta na? Pwede ko ba siya makita? Nagagalak na tanong ni Oliver. Sandaling nagbilang sa kaniyang isip si Jessa. Ngayong araw saktong 1 buwan ang kanilang anak kung nabuhay ito. Mabilis na nangilid ang luha sa magkabilang pisngi ng dalaga pero agad din ito iyong pinahid at saka matapang na hinarap si Oliver na naghihintay ng kaniyang sagot habang hindi nawawala ng kagalakan sa mukha nito. Wala na siya. Wala na tayong anak. Matapang na saad ni Jessa. Anong wala? Akala ko bubuntis ka nung umalis ako. Pasensya ka na kung ayaw kong masaktan ka sa pag-alis ko. Kaya iniwan kita nang walang paalam. Sandali lang naman ako dun. Kaya umaasa ako maghihintay ka sa pagbabalik ko. Pero hindi ko pala kaya mawalay sa'yo ng matagal kaya umuwi agad ako. Halos mabaliw ako sa araw-araw na dumadaan sa tuwing naiisip ko kayo ng ating anak. Kaya ngayon,
Kahit nagalit si ma'am ay umuwi ako para makasama ko na kayo. Paliwanag ni Oliver. Gustuhin man niya si Jessa na matuwa dahil mahal pa rin siya ng binata pero hindi niya ito maramdaman sa kaniyang puso. Tanging galit ang kaniyang nararamdaman. Matapos arukin ang totoong damdamin ni Oliver, isang pagak na tawa ang pinakawala ni Jessa. Sa tingin mo ba? Mababago pa ng sorry mo ang lahat ng nangyari? Naghahamon na wika ni Jessa. Babe, narito ko para buuin ang pamilya natin. Please, gustong-gusto ko na makita ang ating anak. Pakiusap ni Oliver. Anak? Wala na anak natin. Sigaw ni Jessa at tuluyan ng umiyak. Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noo at nauutal na tanong ni Oliver. Pinaalaglag ko ang anak mo. Naintindihan mo? Pinatay ko ang anak mo. Dahil hindi ko siya kayang bigyan ng isang buong pamilya. Sigaw ni Jessa habang hilam sa luha ang kaniyang mga mata. Magkahalong galit at sakit ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Galit para kay Oliver at sakit dahil muli niyang naramdaman ang labis na pangungulila sa paslit na kay tagal niyang pinanabikang muling makita. Habang si Oliver ay tigalgal at tila hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Masakit pa? Ang sakit, di ba? Ang sakit umasa na may anak kang masisilayan pero wala. Umiiyak pa rin saad ni Jessa habang si Oliver naman ay hindi nakagalaw at tila napatda sa narinig. Bawiin mong sinabi mo. Nasaan ang anak ko? Galit nitong saad nang tila magising sa malalim na pagkakaidlip at saka marahas na lumapit kay Jessa at mahigpit itong hinawakan sa braso. Wala kang babawiin. Dahil wala na talagang anak mo. Pasigaw na tugon ni Jessa. Mas gugustuhin pa niyang isipin ni Oliver na wala siyang kwentang tao kesa kaawaan siya nito. At gusto niya itong makitang nagdurusa tulad niya para naman kahit paano makaganti siya dito. Aaminin niyang malaki ang galit niya dito. Kung hindi lang sana siya nito iniwan, hindi sana niya napabayaan ang kanyang anak at sarili. Wala kang kwentang babae. Tama lang na hindi ka maging isang ina. Ganting sigaw ni Oliver at galit nang iniwan si Jessa. Naiwang umiiyak si Jessa pero hindi nagtagal ay kumawala sa kanyang labi ang matamis na ngiti nang makita niya na galit na sinipa ni Oliver ang gulong ng sasakyan nito at pinaharurot ang kotse palayo. Ngayon, sigurado siyang hindi na siya nag-iisang nasasaktan at nagdurusa sa pagkawala ng kanyang anak. Tama lang ang ginawa niya. Gusto niyang makita itong nasasaktan para naman ipagluksa din ito ang pagkawala ng baby nila at sisihin nito ang sarili nito. Sa pamamagitan nun, kahit paano makakaganti siya kay Oliver. Samantala, pagkatapos ng pag-uusap ni Oliver at Jessa sa isang bar, dumiretso si Oliver. Sigurado ka bro? Nagawang ipaglaglag ni Jessa ang anak niyo? Tanong ni Briggs. Yun ang sabi niya. Tumawag din ako sa ospital to clarify that matter. At nalaman kong nakunan nga siya. 4 months ago. Malungkot na tugon ni Oliver at tinungga ang alak na bote. Pero pare, naniniwala ka bang kayang pumatay ni Jessa ng batang walang kalaban-laban? Hindi ba? Gustong-gusto ka nga niya magkaroon kayo ng anak? Naguguluhang wika ni Briggs. Yun din ang alam ko. Pero mukhang nagkamali ako dahil sa kanya mismo nang galing ang ginawa niya. Dismayado ang tinig na sagot ni Oliver. Humugot ng hangin sa dibdib si Briggs bago muling nagsalita. Anong plano mo ngayong umamin siya sa nagawa niya? Isang krimen ang ginawa niya pare. Tanong ni Briggs matapos ubusin ang lamang alak ng basong hawak nito. Hindi na ako mag-aaksaya pa ng panahong sampan siya ng kaso. Babalik na ako sa Spain at tutuparin ko ang pangarap ko. Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Tugon ni Oliver. Hindi mo ba ulit kakausapin si Jessa? Tanong ng kaibigan. Para saan pa? Wala nang dahilan para kausapin ko ang katulad niya. Pinagsisisihan kong minahal ko siya. Mariing saad ni Oliver. Wala nang nagawa pa si Briggs kundi tumango. Tama ang kaibigan niya. Hindi nito dapat sayangin ang buhay nito sa babaeng katulad ni Jessa. Kinabukasan, sa kabila ng kalasingan ni Oliver, nang nagdaang gabi ay maaga pa rin itong nagising. Mabuti naman at gising ka na. Ano bang plano mo? Bungad ni Penny sa anak. Mom, please. Ang aga-aga. Iritable ng wika ni Oliver bago humila ng upuan sa harap ng dining table at umupo doon. Ay nako, sigurado akong babae pa rin yun ang dahilan kung bakit umuwi ka kaagad. Saad ni Penny at sinabayan ng tayo para ikuha ng maiinom ang anak. Mom, don't worry.
Babalik din ako agad sa Spain. Sagot ni Oliver sa ina. Agad namang natigilan si Penny sa ginagawa at hindi makapaniwala na hinarap ang anak. Totoo bang narinig ko, anak? Tanong ng ginang. Yes, ma'am. Wala nang dahilan para mamalagi pa ako dito. Tama kayo. Mas dapat kong unahin ang future ko. Saan ni Oliver? Masayang masaya namang yumakap si Penny sa anak at hindi makapaniwala na magbabago agad ang isip nito. Salamat anak, salamat at natauhan ka na. Marami pang babaeng darating sa'yo anak. Halos maluha sa tuwa na sabi ni Penny. Hindi na nagkomento pa si Oliver at tumango lang sa ina. Lumipas ang mahigit 1 taon. Tuluyan nang nawala ng komunikasyon sila Oliver at Jessa. Dahil sa mga nangyari sa buhay ni Jessa, tuluyan siyang nahulog sa depresyon at anxiety na naging dahilan kaya maraming bagay siyang nagawa na kahit siya ay hindi makapaniwala na nagawa niyang sakta ng damdamin ng mga taong malapit sa kanya, partikular ang kaniyang kaibigan na si Bea. Isang araw, nagising na lang si Jessa na nakahiga na siya sa hospital bed habang nakatunghay sa kaniyang si Kate. Ngumiti agad si Jessa nang mabungaran ng kaibigan. Besh, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Umiiyak nitong tanong. Marahil ay nalaman na nito ang kaniyang kalagayan. Sorry, akala ko gagaling pa ako. Tugon ni Jessa kasabay ng paglandas ng luha sa kaniyang pisngi. Sandaling namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa. Pero hindi nagtagal ay muling nagsalita si Kate. Bakit nagawa mong saktan si Bea? Bakit pinaniwala mo siya sa kasinungalingan mo? Umiiyak na tanong ni Kate na nang mga sandaling iyon ay hindi malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman para sa dalawa niyang kaibigan. I'm sorry. Gusto ko lang naman maging masaya ang natitirang sandali ng buhay ko. Gusto kong maramdaman kung anong pakiramdam ng mga taong totoong nagmamahal. May pamilya na nagmalasakit at may taong nag-aalaga. Alam kong mali ang ginawa ko. Marami akong nasaktan at nakahanda akong pagbayaran yun. Umiiyak na paliwanag ni Jessa. Dahil sa awa sa kaibigan, agad nawala ang galit na unti-unting sumisiwol sa puso ni Kate. Nauunawaan niya ang pinanggagalingan ni Jessa, kaya para iparating dito ang suporta niya, isang mahigpit na yakap na puno ng pagmamahal ang ginawa niya dito. Naiintindihan kita, pero mali ang ginawa mo. Sinira mo ang relasyon nila. Alam mo bang galit na galit sa'yo si Dong? Saad pa ni Kate. Alam ko at tanggap ko yun. Pero may pakiusap sana ako sa'yo. Bago ako tuluyang lumisan sa mundong to. Patuloy sa pag-iyak, ang wika ni Jessa. Ano yun? Sa kabila ng mga hikbi ay tanong ni Kate. Gusto kong magkabalikan si Bea at Dom. Alam ko na alam mo kung nasan si Bea. Please tulungan mo si Dom na magkita sila. At kung hindi na ako naabutan pang buhay ni Bea, ikaw na sana ang bahalang humingi ng tawad sa kaniya para sa akin. Wika pa ni Jessa. Jessa, hindi ko rin alam kung nasan si Bea. Isa palabas na tayo sa problema nila. Pagtanggi ni Kate. Ikaw oo, pero ako hindi. Malaki ang kasalanan ko sa kanila at ako ang dahilan kaya naghiwalay sila. Kaya sana tulungan mo si Dom. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Umiiyak na pakiusap ni Jessa. Please mangako ka. Dagdag na pakiusap ni Jessa. Nahihirapan man sa sitwasyon ng kaibigan, wala nang nagawa pa si Kate kundi tumango. Pangako. Pero ipangako mo rin sa akin na gagaling ka. Pakiusap ni Kate. Isang simpleng tango at matipid na ngiti naman ang naging tugon ni Jessa. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan. Nagpatuloy sa pagpapagamot si Jessa pero sa kabila nito, nararamdaman pa rin niya ang unti-unting paghina ng kaniyang katawan. Kaya naman, buo na ang kaniyang loob sa nalalapit na sandali ng kaniyang buhay. Ang malungkot lang wala ni isa man sa kaniyang magulang ang nasa kaniyang tabi para samahan siya sa kaniyang laban. Mag-isa siyang nakaratay sa ospital at tanging si Kate lang ang dumadalaw sa kanya. Ang mga nurse din doon ang nagbabantay at nag-aasikaso sa kanya sa tulong na rin ni Kate na siyang sumasagot sa kanyang pagpapagamot. May mga araw pa rin na hindi maiwasan ni Jessa ang pagnilayan ang mga kasalanang nagawa niya sa mga taong naging malapit sa kanya. Maging ang mga araw noong bata pa siya at kasama pa niya ang kanyang ina at ang kanyang naging nakaranasan sa kamay nito na siyang nagtanim ng matinding inggit at galit sa kanyang puso. Kasabay ng pagbagsak ng luha ni Jessa ang pagbabalik ng kanyang isip ng mga naging karanasan niya noon.
Wala kang kwentang bata ka? Kaya iniiwan tayo ng amo mo. Dahil malas ka. Kung bakit kasi dumating ka pa sa buhay ko? Galit na sigaw ni Marites habang walang awang hinahampas sa maliit na katawan ni Jessa ang isang patpat na gawa sa kawayan. Nay, tama na po. Tama na. Umiiyak na pakiusap ni Jessa. Huwag mo ko matawag-tawag na nanay, wala kang silbi. Inutil! Galit pa rin itong sigaw bago tuluyang umalis. Naiwang umiiyak ang batang si Jessa habang hinahaplos ang mga pasa at bakas ng bawat hagupit ng kanyang ina sa kanyang balat. Itay, nasan ka na? Bumalik ka na please. Pakiusap na wika ni Jessa sa hangin. Matapos balikan ng malupit na karanasan noong bata pa siya, marahang pinahid ni Jessa ang basang pisngi. Tanggap niya na ngayon na malas siya dahil puro kalungkutan at pasakit ang naranasan niya dito sa mundo. Habang ang kanyang mga magulang ay masaya na sa kanilang pamilya ng mga ito. At siya, narito ngayon sa ospital, mag-isang nilalabanan ang kanyang naramdaman. Hinamig ni Jessa ang kanyang sarili saka humugot ng hangin sa dibdib nang marinig ang mga katok sa pinto. Ilang sandali pa ay pumasok ang nurse, kasunod ang doktor na tumitingin sa kanya. Hi Jessa, kumusta ang pakiramdam mo? Magiliw na tanong ng doktor na si Elsie. Maayos naman po, Dok. Tugon ni Jessa at saka matipid ng ngumiti. Good. Siya nga pala, may kasama ako. Gusto ko siyang ipakilala sa'yo personally. Wika pa ni Doc Elsie. Okay po. Tugon ni Jessa. Ibababa na sana niya ang kanyang mukha nang biglang pumasok mula sa labas ng silid ang isang lalaking kilalang kilala niya. Si Oliver. Laglag ang panga na pinagmasdan mabuti ni Jessa ang bagong dating. Hindi siya maaring magkamali. Ito ang lalaking minahal niya pero puro pasakit ang sinukli sa kanya. Napakagwapo nito sa suot nitong doctor's suit at hindi itatanggi ni Jessa ang pagbilis ng tibok ng kaniyang puso, bagay na hindi na niya inaasahan pang muli niyang maramdaman sa lalaking dating minahal. Doc Oliver, siya si Jessa, ang isa sa mga pasyenteng hawak ko. Mamaya ka na lang i-discuss sa'yo ang case niya. Wika ng doktor kay Oliver habang ang mga mata ay nakatuon kay Jessa. Jessa, siya naman si Doc Oliver, ang pansamantalang papalit sa akin. Magpakabait ka sa kanya ha. Mabait na wika ni Doc Elsie. At lumapit kay Jessa sa kamarang hinaplos ang buhok niya. Sa tagal na rin ang pananatili niya sa ospital kaya nakaklose na niya ang doktor. Hi, nice to meet you. Kunot ang noong saan ni Oliver na mababakas ang labis na pagtataka sa mga mata at saka inilahad ang palad kay Jessa. Nice to meet you too. Walang ganang sagot ni Jessa at tinanggap ang kamay ng binata pero agad din niyang binitawan ang kamay nito nang maramdaman niya ang pagpisil nito sa kaniyang palad. At saka ibinalik ang tingin kay Doc Elsie na abala sa paghahanda ng gamot niya. Talis ka, Doc? Nagtataka na tanong ni Jessa. Yes. Nag-emergency leave ako. Don't worry, mabait naman si Doc Oliver and I'm sure na gagamutin ka niya ng maayos. Sagot ng doktor na walang kaalam-alam nang magkakilala ang dalawa. Salamat, Doc. Pilit ang ngiting sagot ni Jessa. Paano? Alis na ako. Si Doc Oliver nang bahala sa'yo. Nakangiting paalam ng doktora. Isang marahan pagtango ng naging tugon ni Jessa sa babaeng doktor. Bye, Doc Elsie. Nakangiting kaway ni Doc Oliver sa pag-alis ng doktora. Ilang sandali pa ay tuluyan ang lumabas ng silid ng doktor, kasunod ang nurse at si Doc Oliver lang ang naiwan sa silid. Pinilit ni Jessa na maging malakas sa harapan ni Oliver. Nagbuntong hininga muna siya bago humarap dito at matapang na sinalubong ang mga mata nitong punong-puno ng katanungan. Ayaw man ni Jessa na maging kaawa-awa sa mga mata ng lalaki pero wala siyang magagawa dahil sa mismong katawan niya makikita ang tunay na estado ng kaniyang kalusugan. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakas ang labis na pag-aalala sa tinig na tanong ni Doc Oliver. Tingnan mo nga naman, ang lit ng mundo para sa ating dalawa. Akalain mo yun? Ikaw pa ang naging doktor ko. Sa halip na sumagot, pasaring ni Jessa at saka ngumiti ng mabakla. Jessa, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ano ba talaga nangyari sa'yo few years ago? Seryosong tanong ni Oliver. Bakit gusto mo pang malaman? Para pagtawanan ako? Tanong pa ni Jessa na hindi napigilan ang pagpatak ng ilang butil ng luha sa kaniyang mata. Nag-aalala din naman ako para sa'yo. Gusto ko malaman kung ano ba talaga nangyari. Namumula ang magkabilang pisngi na tugon ni Doc Oliver. Nag-aalala ka? Talaga? Alam mo, hindi ka dapat mag-alala.
Dapat pa nga maging masaya ka eh. Dahil eto na ako. Malapit na mabura sa mundo. Sagot ni Jessa. Jessa, bakit nagkakaganyan ka? Hindi ba dapat akong magalit sa'yo dahil sa mga ginawa mo? Pero bakit parang ikaw ang malaking galit sa akin? Nagtataka na tanong ni Doc Oliver. Dahil galit ako. Galit na galit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mahalin ka. Dapat hindi kita minahal. Siguro, kung umiwas lang sana ako sa'yo, masaya ako ngayon. Umiiyak ng tugon ni Jessa na tuluyan ng sumabog ang emosyong nasa kaniyang dibdib. Kung magagalit ka sa sarili mo, dahil minahal mo ako, ganun din ako sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ako nagagalit sa sarili ko? Sobrang galit ako sa sarili ko dahil sa kabila ng ginawa mo sa anak natin. Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Na dapat hindi ko nararamdaman sa isang katulad mo. Galit na saad ni Doc Oliver bago lumabas ng silid at kinabig ang malakas ang pinto. Naiwang humahagulgol ng iyak si Jessa habang ang mga mata ay nanatiling nakapukol sa pintuang nilabasan ng doktor. Samantalang, paglabas ni Doc Oliver sa silid ni Jessa, agad siyang nagtungo sa opisina ni Doc Elsie. Doc Oliver, ikaw pala, may kailangan ka pa ba? Nakangiting tanong ng masayahing doktor nang mabungaran nito sa labas ng kaniyang opisina si Oliver. Yes. May mga bagay lang sana akong gustong itanong sa'yo. Sagot ni Oliver. Okay, come in. Paanyaya at tugon ni Doc Elsie. Anong itatanong mo? Tanong na doktora nang nakapasok na si Doc Oliver. Tungkol kay Jessa. Tugon ni Doc Oliver. What about her? Curious na tanong ni Doc Elsie. Gusto ko sanang malaman kung anong nangyari sa kanya. Kung anong pinagmula ng kanyang sakit. Tugon ni Doc Oliver matapos tanggalin ang bara sa kanyang lalamunan. I see. Magdadalawang taon na rin simula nang makunan siya. Namatay ang baby niya at ayon sa kanya, hindi niya matanggap yun. Tugon ni Doc Elsie habang abala sa pagsalansa ng isang folder na nasa mesa nito. Hindi niya matanggap? After niyong ipa-abort ang anak niya? Nakatiim bagang na komento ni Doc Oliver. What do you mean, Doc? Are you talking about abortion? Naguguluhang saad ni Doc Elsie. Yup. Siya nga pala. Pwede ko bang malaman kung sinong doktor na in charge sa pag-abort ng baby ni Jessa? Tanong pa ni Doc Oliver na hindi alintana ang pagkalito sa mukha ng kaharap. I'm sorry, Doc, pero mukhang nagkakamali ka. Hindi nagpa-abort ng baby si Miss Jessa. Ang totoo niyan, ayon sa record niya, may ovarian cancer si Jessa kaya naman sinabihan siya ng kanyang OB-GYN na kailangan tanggalin ng kanyang baby para maagapan ito. But Jessa refused it. Dahil gusto daw nitong magkaroon ng anak, dinala niya ang kanyang baby until 6 months pero hindi na kinaya ng baby ang kaya namatay ito. At yun ang hindi matanggap ni Miss Jessa. After niyang manganak, we offer na operahan siya but same as before, she refused it again. Until it become worst, paliwanag ng doktor. Natigalgal at hindi agad nakasagot si Doc Oliver. Hindi niya maproseso na tama sa kaniyang isip ang kaniyang mga narinig tungkol sa dalaga. Kung ganon, mag-isa itong nagsuffer mula sa sakit nito at sa pagkawala ng kanilang baby. You know, my heart always melted every day I saw Miss Jessa looking at the window while crying. I know until now hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari sa kanyang anak. At ang masakit, wala siyang kamag-anak na dumadalaw sa kanya maliban sa nag-iisa yatang kaibigan. Naluluha pang kwento ni Doc Elsie. Even the father of her child, hindi ko man lang nakitang dinalaw siya dito. I can't imagine how ruthless he is. Umiiling-iling pang dagdag ni Doc Elsie. Nang marinig ang sinabi ng kapwa-doktor at makita ang galit sa mga mata nito para sa taong tinutukoy, pakaramdam ni Doc Oliver sinampal siya ng paulit-ulit ng isang kamay na bakal. At hindi man lang niya nagawa na ipagtanggol ang kaniyang sarili. Nang hindi na makayanan ni Doc Oliver ang kaniyang mga narinig, nagpaalam na siya kay Doc Elsie. Okay Doc. Thank you. I have to go. Wika ni Doc Oliver habang ang kaniyang dibdib ay walang kasing bigat ang nararamdaman. Okay, bye, sagot ni Doc Elsie. Lumabas na si Doc Oliver sa opisina ni Doc Elsie dala ang record ni Jessa na pag-aaralan niya. Gusto niyang humanap ng paraan para magamot ang dalaga. Ito lang ang tanging paraan na alam niya para kahit paano ay makabawi siya dito. Pagpasok niya sa kanyang silid, ibinaba niya sa mesa ang folder na hawak at saka humugot ng malalim na paghinga para pakalmahin ang kanyang dibdib na kanina pa parang tinatambol sa lakas ng tibok. Ang tanga mo, Oliver. Napaka-selfish mo. Galit na kastigo niya sa kanyang sarili habang sinasabunutan ang kanyang buhok. Nang hindi pa nakontento, mariin niyang hinampas ang kanyang kamay sa kanyang table.
At pumikit ng mariin na para bang sa pamamagitan nun ay maibabalik pa niya ang mga nangyari before. Kung sana'y hindi niya iniwan si Jessa, kung sana ay nagpaalam siya ng maayos dito, siguro ay hindi nangyari ang lahat ng ito sa dalaga. Siguro ay nabuhay ang kaniyang anak dahil nalagaan niya ang kaniyang mag-ina. Pagkatapos ng realisasyon sa isip ni Oliver, agad na malisbis sa magkabila niyang pisngi ang kaniyang luha, mga luhang puno ng pagsisisi. Babawi ako, anak. Babawi ako sa inyo ng mami mo. Aalagaan at gagamutin ko siya. Umiiyak na bulong ni Oliver sa hangin. Nang sumapit ang gabi, muling nag-round si Doc Oliver. Labis namang nanibago si Jessa sa paraan ng pagtrato ng binata sa kanya. Wala na sa mga mata nito ang galit. Sa halip, isang hindi may paliwanag na emosyon ang nababanaag niya sa mga mata nito. Hindi na rin siya nito tinanong pa ng kahit na ano. Dahil nakapokus ang atensyon nito sa kanyang kalusugan at mga gamot na dapat niyang i-take. Lumipas pa ang ilang araw, kahit paano ay bumuti na ang kalusugan ni Jessa. Pero ang pagtrato ni Oliver sa kanya ay hindi nagbabago. Ilag ito sa kanya at madalas niya itong nahuling nakatingin sa kanya pero sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ito ang kusang nagbababa ng tingin na tila may malaking kasalanang nagawa sa kanya. Kaya naman, isang araw, naglakas loob siyang kausapin ni Doc Oliver. Bakit ginagawa mong lahat ng to? Tanong ni Jessa nang makitang doktor na nagbabalat ng prutas para sa kanya. Hindi lang ito ang unang beses na ginawa ito ni Doc Oliver. Nagmamagandang loob lang ako. Tugon nitong hindi nag-abala na mag-angat ng tingin. Doktor ka dito. Hindi na yan kasama sa trabaho mo. Wika ni Jessa. Gusto lang kitang tulungan. Alam kong walang ibang gagawa dito para sa'yo. Sagot ni Doc Oliver na noon lang nag-angat ng mukha. Hindi mo kailangan gawin yan, Doc Oliver. Sanay naman ako na mag-isa. Sanay na akong iniiwan ng mga taong minamahal ko. Tugon ni Jessa na muling nakaramdam ng pinong kirot sa dibdib. Hindi sumagot si Oliver at dinala sa tabi ni Jessa ang plato na may lamang iba't ibang klase ng prutas. Kainin mo to. Makakatulong yan para lumakas ka. Wika ni Doc Oliver. Wala nang nagawa pa si Jessa kundi abutin ang binigay ng lalaki. Kahit paano ay natutuwa siya dahil nakikita niyang may isang tao na nagmamalasakit sa kanya. Thank you. Tugon ni Jessa at magana nang nilantakan ng pagkain. Welcome. Tugon ni Doc Oliver na hindi may iwasang ngumiti nang makita ang magana ng pagkain ng dalaga. Pagkatapos kumain ni Jessa, inalalayan pa ito ng doktor humiga. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang silid ng doktor. Matuling lumipas ang mga araw. Ngayon ay tuluyan ang naging mabuti ang pakiramdam ni Jessa. Pero sa kabila ng tuwang nararamdaman ng dalaga, hindi niya maiwasang maramdaman ang panghihinayang. Dahil sa nalalapit na ang paglabas niya sa ospital ay hindi niya alam kung pagkatapos ba nito ay magkikita pa ulit sila ni Oliver. Idagdag pa ang kaniyang mga bayarin na hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ibabayad. Nahihiya naman siyang ipashoulder ang lahat ng ito kay Kate dahil may sariling buhay din naman ang kaniyang kaibigan. Kinuha ni Jessa ang kaniyang bag at mula doon ay inilabas niya ang kaniyang bank book at nagsimula ng pumirma sa withdrawal slip. Saktong tapos na niya itong gawin ay bumukas ang pinto ng kaniyang silid. Hi! Good morning, bestie! Masayang bunga ni Kate sa kaibigan. Good morning din sa'yo. Ang saya mo yata ngayon ah. Nakangiting tugon ni Jessa. Tama. Alam mo ba? Alam ko na kung nasan si Bea. Masayang saad nito. Talaga? Gusto ko siya makita. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Excited na tugon ni Jessa. Nako, wala siya dito sa Pinas. Nasa Canada ang bruha at may anak na pala sila. Wika ni Kate. Ibig sabihin may sarili na siyang pamilya? Kunot ang noon na tanong ni Jessa. Nope, may anak na sila ni Dom. Malaki ang ngiti sa mga labing tugon ni Kate. Ang kaninang tuwang nararamdaman ni Jessa ay napalitan ng guilt. Agad tumino ang kanyang utak at hindi lang pala 2 tao ang nasaktan niya, may mga bata palang nadamay sa kabaliwan niya noon. Oops! Erase. Don't feel bad kasi malapit na lang magkita si Dominic. Makakabawi ka na sa kanya. Saad ni Kate habang ikinukumpas ang mga kamay sa harapan ni Jessa na parabang sa pamamagitan nun ay liliparin ng hangin ang kung anong laman ng isip ng dalaga. Pero tuluyan ang kinain ng guilt ang puso ni Jessa. May isa pala akong good news sa'yo. Wika ulit ni Kate. Dusty, ang bills ko dito magkano kaya? Pag-iiba ni Jessa sa usapan at hindi na nagpakita ng anumang interes sa good news na sinasabi ni Kate. Ayun na nga,
Ikaw kasi hindi mo muna ako patapusin eh. Nakangusong sagot ni Kate at may kinuha sa bag nito. Maya-maya pa ay inilahad na nito sa harapan ni Jessa ang isang papel na resibo. Tcharan! Zero bill na tayo dito sa ospital. Masayang saad ni Kate. Huh? Talaga? Nakakaya naman sa'yo. Ang laki na ng utang ko sa'yo. Masayang saad ni Jessa pero nakaramdam pa rin siya ng hiya sa kanyang kaibigan na siyang nang umako sa lahat ng gastusin niya. Hindi ba ikaw nagbayad nito? Hindi din ako nagbayad eh. Ngayon pa lang sana ako hihingi ng computation ng hospital bill natin pero ang sabi nila bayad na daw. Naguguluhan na sagot ni Kate. Dahil sa narinig, agad binuklat ni Jess ang resibo at tumambad sa kanya ang nakasaad doon. Totoo nga. Paano nangyari to? Sino nagbayad? Naguguluhan na tanong ni Jessa at saka humarap sa kaibigan. Hindi ko rin alam. Kibit ng balikat na sagot ni Kate. Dumaan ang maghapon na nag-iisip pa rin si Jessa kung sino ang may mabuting loob na nagbayad ng kaniyang mga bayarin. Gusto sana niyang tanungin si Doc Oliver pero hindi pa ito dumadalaw sa kanya. Hanggang sumapit ang gabi ay wala kahit ang anino nito. Kinabukasan, kahit pagod na pagod at puyat ay maaga pa rin pumasok si Doc Oliver. Pwede namang hindi siya pumasok ngayon dahil hindi niya duty pero hindi niya maatim na hindi makita si Jessa. Kahapon pa niya hinahanap-hanap ang presensya nito at kahit nasa isang medical mission siya sa karatig na probinsya ay umuwi siya para makita ang dalaga. Maingat niyang binuksan ang pinto dala ng iba't ibang klase ng prutas na pasalubong niya sa dalagang may dala na rin siyang pagkain para sa agahan nito. Good morning, Doc. Bati ni Jessa nang makita ang bagong dating na doktor. Good morning. Ang aga mo yata gumising ngayon. Tanong ni Doc Oliver na bahagya pang nagulat. Maaga ako nakatulog kagabi. Pagsisinungaling ni Jessa kahit ang totoo, hindi siya nakatulog buong gabi dahil sa kakaisip kung sino ang nagbayad ng bills niya sa ospital. Malaking halaga na rin iyon at walang ibang gagawa nun kundi si Kate pero dahil hindi ito, sino? Good. Ipapatuloy mo lang yan para lumakas ka. Nakangiting tugon ni Oliver. Lumapit ito sa mesa na nasa kabilang bahagi ng silid at sinimulan na ang pagbabalat ng prutas. Ilang sandali pa ay inihain na nito ang mga pagkain at prutas sa tabi ni Jessa. Bakit tinutulungan mo pa rin ako? Tanong ni Jessa habang hindi inaalis ang mga mata sa mukha ni Doc Oliver. Gusto ko lang tulungan ka. Tugon ni Doc Oliver. Pagak na tumawa si Jessa. Ikaw rin ba ang nagbayad ng mga bills ko dito? Tanong ni Jessa. Oo. Matipid na tugon ni Doc Oliver. Anong mapapala mo sa pagtulong mo sa akin? I'm dying, Oliver. At saka nakalimutan mo na ba ng kasalanan ko sa'yo? I killed our daughter. Mapait ang tinig na wika ni Jessa. Napatindig naman ang tuhid si Doc Oliver nang marinig ang sinabi ng dalaga. No, Jessa. You didn't kill her. I know everything happened then. Sagot ni Doc Oliver sukat sa sinabi nito ni Jessa naman ang natigilan at hindi agad nakahuma. Alam mo na kung anong totoo? Nangingilid ang luha sa mga matang tanong niya. Yup. At gusto kong bumawi sa inyo ng ating anak. Ako nagkulang, Jessa. Wala kang kasalanan. Umiiyak na tura ni Doc Oliver. I'm sorry. Panaguhin ni Doc Oliver saka hinanap ang isang palad ni Jessa. Nang hindi pa ito nakontento, tuluyan na nitong niyakap ang umiyak na dalaga. Bakit ka pa bumalik? Okay na ako. Tanggap ko ng ganito ang kapalaran ko. Sa pagitan ng pag-iyak ay wika ni Jessa. No, Jessa. Don't say that. Gagawin kong lahat para gumaling ka. Hindi ko hayang mawala ka ulit sa akin. Nawala ng anak natin at hindi ko hayang pati ikaw ay tuluyan kong iwan. Wika ni Doc Oliver. Nang marinig ang sinabi ng doktor, mabilis itong itinulak ni Jessa palayo sa kanya. Anong sinasabi mo? Nagugula ang tanong ni Jessa. Mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita, Jessa. Tugon ni Doc. Isang malutong na halakhak naman ang naging tugon ni Jessa sa lalaki. Talaga? Mahal mo ko? Anong akala mo sa akin? Kasing tanga pa rin ang tulad ng dati. Oliver, hindi mo mabibilog ang ulo ko. Natuto na ako ngayon. Alam kong laro lang ang gusto mo. Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, ang daming mali sa nagawa ko sa buhay ko. Umiiyak na sa galit na saad ni Jessa na ng mga oras na iyon ay hindi alam kung dapat ba siyang matuwa. Alam ko. At nakahanda akong tulungan kang bumawi sa mga taong nasaktan mo. Narito ako, Jessa. Hindi kayo iiwan kahit kailan.
Sagot ni Doc Oliver at muling niyakap ang dalaga. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nagawa pa ni Jessa ang manlawan. Pakiramdam niya ay nanlalambot siya sa kanyang katawan pero sa kabila nun ay nakaramdam siya ng kapanatagan ng loob na may isang tao pa siyang pwedeng sandalan. Gumanti siya sa yakap ni Oliver. Tanda ng pagtitiwala niya ulit sa mga masalita nito. Sabihin mang marupok siya pero nakahanda siyang sumugal ulit. I love you. Luha ang sabi ni Doc Oliver na hindi na umaasa ng sagot mula kay Jessa. Kaya naman lalo itong napaiyak nang sumagot ang dalaga. I love you too. Tugon ni Jessa. Totoo? Mahal mo pa rin ako kahit ang laki-laki na ng kasalanan ko sa'yo? Tanong ni Doc Oliver. Walang nagbago, Doc Oliver. Mahal pa rin kita. Umiiyak na pag-amin ni Jessa. Salamat. Maraming salamat, mahal ko. Pangako this time, hindi ka masasaktan. Tugon ni Doc Oliver, tsaka marahang hinalikan ng noon ng dalaga. Ipangako mong hindi mo na ako iiwan kahit kailan. Please, pakiusap ni Jessa. Oo, pangako. Hindi na tayo maghiwalay. Kahit kailan, pero ipangako mo rin gagaling ka. Tugon ni Doc Oliver. Nakangiting tumango si Jessa sa binatang doktor, agad namang nilapit ni Doc Oliver ang kaniyang mukha sa mukha ng dalaga. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Mga halik na punong-puno ng pananabik. Nagpatuloy sa pagpapagamot si Jessa, kasabay ng muling pagpakabuhay ng kanilang namatay na pag-iibigan. Sa bawat araw na nagdaan, buong pusong inaalagaan at pinagsisilbihan ni Doc Oliver si Jessa. Masayang masaya naman si Jessa at muli niyang nakasama ang nag-iisang lalaking minamahal. Unti-unti na ring nawawala ang guilt sa kanyang dibdib dahil sa pagkawala ng kanilang anak. Good morning. Isang umaga ay masayang bati ni Doc Oliver sa dalaga. Kararating na nito at basa pa ang buhok. Napaka-fresh at gwapo nitong tingnan sa ayos nito ngayon. Good morning. Ganting bati naman ni Jessa habang ang mga mata ay patuloy na naglilibot sa kabuuan ng binata. Hindi naman nakaligtas sa mata ng doktor ang pagmamasid ni Jessa sa kanya. Kaya naman isang nanunukso ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doc Oliver. Don't check in on me? Mapanukso nitong tanong. Hindi Teka, bakit ka nga pala ang aga mo ngayon? Nauutal na tanong ni Jessa na sinabayan ng pamumula ng magkabila niyang pisngi. Malutong namang tumawang doktor sa kalumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Meron akong ibabalita sa'yo. Nakangiting tugon ni Doc Oliver. Tungkol saan? Tanong ni Jessa nang mga sandaling iyon ay agad nakaramdam ng magkahalong kaba at excitement. Noong nakarang araw pa isinagawa ang ilang test sa kanya at sigurado siyang alam na ni Doc Oliver ang resulta. Secret? Guess what? May pagkakwela ng sagot ni Doc Oliver. Sabihin mo na lang. Wala akong maisip. Tugon ni Jessa. Tumatawang kinabig ni Doc Oliver ang ulo ni Jessa at pinatakan ito ng maliliit na halik. May good news ako para sa'yo. Magaling ka na. Clear na ang result ng mga test mo. Masayang wika ng doktor. Talaga? Cancer-free na ako? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jessa kasabay ng pananubig ng kanyang mga mata. Yes. Magaling ka na. Ang kailangan mo na lang ay magpalakas. Sagot ni Doc Oliver na nagsimula na ring manubig ang mga mata. Salamat. Maraming salamat sa iyo. At sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Umiiyak sa labis na tuwang sa ni Jessa. Muli, isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Doc Oliver sa kasintahan. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin itong aalis na. Bumalik naman sa pagtulog si Jessa na may ngiti sa kaniyang labi. Dumaan pa ang mga araw, tuluyan ng lumakas si Jessa. Matapos, siguraduhin ng mga doktor na wala na nga ang cancer sa katawan ng dalaga, pinayagan na siyang lumabas ng mga ito upang sabay na siya tuluyang magpalakas. Para kay Jessa at sa mga doktor, isang himala ang nangyari sa kanya. Kaya naman, itinuturing itong isang napakalaking blessing ni Jessa. Nagpatuloy ang masayang relasyon ni Jess at Doc Oliver. Araw-araw pinapatunayan ni Doc Oliver kay Jessa kung gaano niya ito kamahal. Kaya naman ang dating agam-agam sa puso ni Jessa ay tuluyan ng naglaho. Sa bahay na rin ng bagong gawa nito tumuloy si Jessa. Ayon kay Doc Oliver ay para mapangalagaan niya ang kalusugan nito. Isang araw, niyaya ni Doc Oliver si Jessa na mag-date. Agad namang pumayag si Jessa. Maraming taon na rin simula nang huli silang lumabas.
Kaya naman ang sumapit ang gabi, excited nang inayusan ni Jessa ang kaniyang sarili. Nakangiti si Jessa habang nakaharap sa salamin at pinagmamasdan ang kaniyang anyo. Ang dati niyang kupis na mukha ngayon ay may laman na. Ang kaniyang katawan na minsang iginupo ng matinding karamdaman ngayon ay malusog na at maalindog na ulit tignan. Natigil ang pagmamasid sa kaniyang kabuuan si Jessa nang marinig ang sunod-sunod na katok ng pinto. Kasunod ang boses ni Oliver. Babe, are you ready? Muli sa labas ng silid na tanong ni Oliver. Yes, wait lang. Lalabas na. Tugon ni Jessa bago dinampot ang kaniyang pouch at tinungo ang pinto. Pagbukas ni Jessa ng pinto, agad tumambad sa kaniyang mukha si Oliver. Nakaawang ang mga labi nito habang hindi kumukurap na nakatingin sa kaniya. Agad naman na na-conscious si Jessa sa kaniyang itsura. Aminado siyang hindi na siya sanay mag-ayos dahil sa tagal niyang naratay sa ospital. Ayos lang ba ang suit ko? Kung hindi okay sa'yo, magpapalit ako. Nauutal na sa ni Jessa na hindi matanggal ang mga tingin kay Oliver. No, you're so beautiful. I love your beauty. Papuri ni Oliver at saka hinapit ang bewang ng dalaga papalapit sa kanya. Bolero ka pa rin. Kiming tugon ni Jessa. Hindi ako nabubula. Totoong napakaganda mo mula noon hanggang ngayon. You never fail to make me in love every day. Wika pa ni Doc Oliver at sinundan iyon ng kindat. Dahilan para mamula ang mukha ni Jessa. Ikaw talaga, kung ano nung iniisip mo? Nahihiyang saad ng dalaga. Totoong sinasabi ko, napakaganda mo kaya. Kaya mahal na mahal kita eh. Seryosong wika ni Oliver. Tama na nga yan. Mabuti pa umalis na tayo. Tugon ni Jessa. Masusunod mahal kong prinsesa. Ninunod yun na tugon ni Oliver. Isang pinong kurot ng tagiliran ang isinagot ni Jessa sa binata. Ouch! Ang sakit nun ah. Wika ni Oliver habang hinihimas ang tagilirang nasaktan. Ikaw kasi, kung ano namang sinasabi mo. Nahihiyang tugon ni Jessa. Hindi na sumagot si Oliver at tinawanan na lang ang dalaga. At saka sabay na silang lumabas ng bahay. Maya-maya pa ay sakay na sila sa kotse ni Doc Oliver. At tinahak ang daan patungo sa lugar na inihanda ng binata. Andito na tayo. Wika ni Doc Oliver at inihinto ang kotse sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Agad siyang bumaba ng sasakyan para ipagbukas at alalayan din pababa si Jessa. Thank you, sabi Jessa nang nakatungtong na siya sa sahig. Welcome my princess. So, let's go? Sagot ni Doc Oliver at pinalupot ang kanyang kamay sa baywang ng dilaga. Hindi ba talaga nakakaya ang ayos ko? Nag-aalangan pang tanong ni Jessa. Alam niyang karamihan sa mga customer dito ay pawang mayayaman at may sinabi sa buhay. Nag-aalangan siya na baka magmukha siyang muchacha doon. Sandaling binitawan ni Doc Oliver ang bewang ni Jessa at saka humarap sa kasintahan. Marahan niyang sinapo ang magkabilang pisngi nito at pinagdikit ang kanilang noo. You're so beautiful. At para sa akin, walang ibang maganda dito kundi ikaw. Sagot ni Oliver at kiniskis pa ang noo sa dalaga. Okay, naniniwala na ako sa'yo. Saan ni Jessa at masigla nang sumama kay Doc Oliver. Nang nasa loob na sila, hindi maiwasan ni Jessa na magmasdan ang kanilang kinaroroonan. Napakaganda ng pagkakagawa ng mga disenyo nito. At talaga namang nagsusumigaw sa karangyaan ng lahat ng bagay na naroroon pero agad ding natigilan si Jessa nang may mapansing nagtataka siyang humarap kay Oliver. Teka, bakit tayo lang ang narito? Close yata sila ngayon. Wika ni Jessa nang makitang walang kahit isang customer ang nasa loob ng restaurant at medyo madilim pa ang ilaw. Hindi agad sumagot si Doc Oliver at matamang pinagmamasdan ang reaksyon ni Jessa. Halika na, sa ibang restaurant na lang tayo. Nakakaya, close yata sila. Saad pa ni Jessa at akto nang lalabas. No, they are not close. Nirentahan kong buong restaurant na to para sa date natin at para na rin sa celebration ng pagaling mo. Sagot ni Doc Oliver. Ha? Pero ang mahal dito. Okay lang naman kahit may mga kasabay tayong kumain. Nahihiyang sagot ni Jessa. After what happened to us before, I think deserve naman nating i-enjoy yung mga blessings na dumating sa atin ngayon. Paliwanag ni Doc Oliver. Wala nang nagawa pa si Jessa kundi sumunod sa binata lalo nang magsimula na itong humila ng upuan. Nagtaka pa si Jessa kung bakit isang mahabang mesa ang ikinupa nila, gayong silang dalawa lang naman ang naroon.
Pero pinili niyang huwag nang magtanong dahil baka ba mairita na sa kanya si Oliver dahil kanina pa siya tanong ng tanong. Nang nakaupo na ang dalawa, nakita ni Jessa na pumitig ang mga daliri ni Doc Oliver sa hangin. Maya-maya pa ay sunod-sunod nang lumabas ang ilang lalaking may dalang kanya-kanyang instrumento sa pagtugtog at tinugtog ang isang makabagong awitin. Masayang itinakip ni Jess ang kaniyang palad sa kaniyang bibig at hindi makapaniwala na tumingin kay Oliver. Nagustuhan mo ba? Masuyong tanong nito. Oo, salamat. Masayang sagot ni Jessa. Saktong nasa chorus na ang awit nang tumayo si Oliver at lumapit kay Jessa. Let's dance? Aya nito. Hindi ba nakakahiya? Nag-aalangan na tanong ni Jessa. Saka tumingin sa paligid. Wala namang tao maliban sa grupo ng tumutugtog at sa ilang waiter na abala sa paghahanda. Hindi ka dapat mahiya sa kanila. Don't mind them. Let's enjoy this night. Tugon ni Oliver at tinulungan ng tumayo si Jessa. Habang magkayakap na nagsasayaw sila Oliver at Jessa, hindi maintindihan ni Jessa ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kasabay ng pagtulo ng ilang butil ng luha sa kanyang mata dulot ng magkahalong emosyon. Sino ba naman ang mag-aakala na sa isang iglap, ang dami nang nangyari sa kanyang buhay? Nasa ganong pag-iisip si Jessa nang maramdaman niya ang paglapat ng kanyang labi ng mga labi ni Oliver na kasing lambot ng marshmallow. Sa umpisa ay magaan ang paraan ng paghalik nito pero hindi nagtagal ay naging mapusok ito at punong-puno ng pananabik. Ilang sandali pa kapwa naghahabol ng hininga nang nagkalas ang dalawa. Pagkatapos hamigi ni Doc Oliver ang kaniyang sarili, lumuhod siya sa harapan ng babaeng minamahal at saka dinukot sa bulsa ang kaniyang suot na long sleeve ang isang kahon na naglalaman ng engagement ring. Nanlalaki naman ang mga matang natutop ni Jessa ang sariling bibig at hindi makapaniwalang tumingin kay Doc Oliver. Babe, alam kong hindi naging madali ang ilang taong dumaan sa buhay natin. Maraming beses kitang masasaktan at ilang beses tayo nadapa pero sa kabila ng lahat ng yun, masaya ako dahil muli nating pagbangon ay magkasama tayo. Magkasama nating inaharap ang lahat ng pagsubok na binato sa atin ng tadhana at ngayon magkasama nating mapagtagumpayan ang labang yun. Kaya ngayon, ayoko nang mawala ka pang muli sa akin. Never again. Please, will you marry me? Mahabang litanya ni Doc Oliver saka inumang ang singsing sa harapan ni Jessa. Totoo ba to? Naiiyak at hindi makapaniwala na tanong ni Jessa. Yes, of course. Hindi ko na hayang mawala ka pa sa akin kailanman. Sagot ni Doc Oliver. Hindi ko rin kayang mawala ka sa akin. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Lumuluhang sagot ni Jessa. Walang sinayang na sandali si Oliver at isinuot ang singsing sa daliring ng dalaga bago yumakap dito ng mahigpit. Salamat. Mahal na mahal kita. Pangako babawi ako sa'yo. Pupunan ko ang ilang taong nawala sa atin. Puno ng emosyong wika pa ni Doc. Hindi sumagot si Jessa. Sa halip, tumingkayad siya at pinaglapat ang kanilang mga labi. Nagulat pa si Jessa at agad nakaramdam ng pag-iinit sa kaniyang pisngi nang marinig ang magkakasabay na palakpakan at ilang paghiyaw mula sa kaniyang likuran. Agad siyang lumingon nang marinig ang boses ni Kate na masayang masaya habang tumitili. Pero agad din niyang ibinalik kay Oliver ang kaniyang pansin nang makita ang mga taong malapit sa kanila na pawang masayang nakangiti habang pinagmamasdan sila. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa kasintahan. Inimbitahan ko sila dahil gusto ko masaksihan ng mga taong malapit sa'yo kung gaano kita kamahal. Sagot ni Oliver. Salamat. Nanunubig ang mga matang tugon ni Jessa, lalo pa siyang napaiyak nang makita ang kaniyang ama at ina. Ganon din ang ina ni Oliver at pangakaibigan nila. Inay. Puno ng emosyon ang dibdib na bigkas na Jessa. Umiiyak na lumapit sa kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry anak. Ang laki ng pagkukulang namin sa'yo ng tatay mo. Pero kahit ganoon masayang masaya ako na may taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Patawarin mo kami anak. Wika ng ginang. Matagal ko na po kayong pinatawad. Umiiyak na tura ni Jessa na niyakap din ng kaniyang ama. Wala ako sa tabi mo nung lumalaki ka. Hanggang nagkaisip ka. Kaya ngayon kung magpapakasal ka sa taong ito, ang magiging daan para maging masaya ka na. Hindi ako tututol anak. Dahil alam kong wala akong karapatang hadlangan ng kaligayahan na minsan naming ipinagkait sa'yo. Umiiyak na wika naman ang tatay ni Jessa. Salamat po tay. Tugon ni Jessa.
Wala na siyang nararamdaman na sama ng loob para sa dalawang taong nagdala sa kanya sa mundo. Matapos ang makabagbag damdaming pagkikita ni Jessa at ng kaniyang mga magulang, masayang dumulog sa hapag ang lahat para sa kanilang salo-salo. Masaya at alagang-alaga ni Oliver si Jessa. Bantay sarado siya nang sa pagkain kinakain ng dalaga para siguraduhin hindi iyon makakasama sa kalusugan nito. Samantalang pagkatapos nilang kumain, hindi na inaasahan pa ni Jessa na mapapansin siya ng ina ni Oliver. Alam naman niyang una pa lang ay ayaw na ayaw sa kanya ng ginang. Kaya naman nagulat pa siya nang lumapit ito sa kanya at kausapin siya. Jessa, pwede ba kitang makausap, iha? Wika ng ina ni Oliver. Opo. Nauutal at nag-aalangang tugon ni Jessa. Gusto sana niyang umiwas dito dahil natatakot siyang masaktan ulit sa mga salitang pwede nitong sabihin sa kanya. Pero ayaw naman niyang maging bastos dito. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo noon. Alam kong hindi ka maniniwala pero nang malaman ko kay Oliver na nasa ospital ka, araw-araw kitang isinasama sa mga prayers ko. Kaya nang gumaling ka, isa ko sa mga naging masaya. Patawad anak, mahabang tura ng ginang. Huwag niyo na pong isipin yun. Matagal ko na po kayong napatawad. Tugon ni Jessa. Salamat. Tamang anak ko, napakabuti ng puso mo. Sagot nito. Bago magpaalam na aalis, niyakap pa nito si Jessa. Pagkatapos ng tagpo na iyon, ang kanyang mga kaibigan naman ang nilapitan niya. Congrats! Engaged ka na! Masaya ko para sa'yo. Salamat at hindi ka na nababaliw ngayon. Tumatawang saad ni Kate. Sira ka talaga. Pero salamat dahil hindi mo ko iniwan noong mga panahon na kailangan ko ng masasandalan. Sagot ni Jessa. Paano pa ba kita iiwan? Alam ko naman na wala ng ibang taong magtitiis sa'yo. Nangaalas ka na, tugon ni Kate. Hindi na naman kita makausap ng matino. Nakangusong tugon ni Jessa. Isang malutong na halakak naman ang naging tugon ni Kate na sinabayan pa ni Bea. Oo na, ito naman. Masyadong madrama. Komento ni Kate. Hindi na sumagot si Jessa at bumaling naman kay Bea. Bea, salamat at sorry ulit. Wika ni Jessa. Wala yun. Huwag mo nang isipin pa ang nakaraan. Tapos na yon. Tingnan mo nga Masaya na tayong lahat ngayon. Sagot ni Bea at mahigpit na niyakap si Jessa. Masaya naman itong tinugon ng dalaga. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging maganda pa ang pakaramdam ni Jessa. Ang sarap mabuhay na walang galit sa puso mo at walang taong galit sa'yo. Maging ang relasyon nila Oliver ay ongoing strong. Pa rin at sa bawat araw na dumadaan ay nalulunod siya sa labis na pagmamahal nito. Lumipas ang ilang buwan, masyado pang abala si Oliver sa trabaho kaya hindi pa nito maasikaso ang kanilang pagpapakasal. Isang umaga gumising si Jessa na masama ang pakiramdam at naduduwal. Nagmamadali niyang tinungo ang banyo at doon pinakawalan ng bagay sa kaniyang sikmura na siyang gumising sa kanya pero kahit anong duwal ang gagawin niya ay wala namang lumalabas. Kaya naman nagpa siya na siyang lumabas at sa pintuan pa lang ng banyo ay naabutan niya si Oliver na hinihintay siya. Bakas din sa mukha nito ang pagtataka. What's wrong? Tanong nito. Wala naman. May nakalang siguro ako na hindi maganda. Tugon ni Jessa. Sigurado ka? Hindi kayo buntis ka? Narinig kitang nagduduwal. Saad pa ni Oliver. Imposible naman yata ang sinasabi mo. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Tugon ni Jessa. Mali naman natin. Hindi naman imposible yun. Minsan nangyayari talaga yun. Tugon ni Oliver. Ayokong umasa sa wala. Sige na, babalik na ako sa higaan. Saan ni Jessa at tinalikuran ng binata. Agad naman nagasikaso si Oliver ng kanilang agahan. Dadalhin niya sa ubigaynin ng doktor si Jessa. Hindi siya nawawala ng pag-asa na magkakaanak sila. Pagkatapos mag-almusal, agad nang bumiyahe ang dalawa. Babe, nakakaya naman. Baka isipin nila na babaliw na ako. Hindi mapigil na komento ni Jessa sa gustong mangyari ng kaniyang nobyo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ako ang bahala. Tugon ni Oliver. Nang marating nila ang klinik ng kaibigang doktor ni Oliver, sinabihan niya agad dito ang kanilang gagawin. Hindi pumayag si Oliver na ang doktor ang mag-ultrasound kay Jessa, kaya naman siya na ang personal na gumawa nun sa dalaga. Babe, ano nakikita mo? Tanong ni Jessa nang makitang hindi mapakali si Oliver at pinagpapawisan ng butil-butil sa noo. Hindi ko na alam Nalilito ko. Tugon ni Oliver. Tawagin mo na kaya si Doc Marisa. Hindi mo naman kasi 40 yan
angal ni Jessa. Agad namang tumalima si Oliver. Ano bang nakita mo? Tanong ni Doc Marisa at sinimulan na ang procedure. Tatlong nakita ko, Dok. Tugon ni Oliver. Huh? Talaga ba? Hindi makapaniwala na tanong ng doktor. Nako Dok, ikaw na nga lang mag-ultrasound sa akin. Mukhang kulang pa sa tulog yung lalaking yan. Sabat naman ni Jessa. Napailing na lang si Doc Marisa habang si Oliver naman ay kumamot sa kaniyang ulo. Pero katulad ng naging reaksyon ni Oliver kanina, ganon din ang naging reaksyon ng doktora. Oh my goodness. Totoo ba to? Hindi makapaniwala na bulalas nito. Doc, ano po bang nakita mo? Tanong ni Jessa. Triplets ang baby mo and healthy nila. Ang likot ng mga babies, ang cute. Masayang bulalas ng doktor. Ho? Paano nangyaring triplets? Imposible na nga po na mabuntis ako eh. Nalilito na ring saad ni Jessa. Yes, magiging daddy na ako. 3 lang anak ko. Sigaw ni Oliver at nagmamadaling lumapit sa monitor. Dok, pwede na bang makita ang gender nila? Tanong pa ni Doc Oliver na parang isang bata excited sa bago nitong laruan. I'm sorry Doc pero hindi pa. Ibalik mo na lang sa akin si Jessa after 5 months. Sagot ng doktor. Nagkakamot sa ulong bumalik si Oliver sa post nito kanina. Ikaw talaga. Tura ni Jessa at kinurot ang binata. Excited lang ako. Biruin mo, napakagandang blessing nito sa atin. Akala ko hindi na tayo magkakaanak pero ito, 3 pa sila. Masayang saad ni Oliver. Ako rin. Kung alam mo lang kung gaano ako nananabik magkaroon ng sariling anak. Lumuluhang sagot ni Jessa. Huwag kang mag-alala. Mamahalin at aalagaan ko kayo ng ating mga anak. Pangako ni Oliver. Salamat. Nakangiting tugon ni Jessa. Isang mabilis na halik naman sa labi ang naging tugon ni Oliver. Pagkatapos matiyak na buntis nga si Jessa, kinabukasan agad inasikaso ni Oliver ang kanilang kasal. Nag-hire na lang si Oliver ng wedding planner at ipinagkatiwala dito ang pag-aasikaso sa kanilang espesyal na araw. Matuling lumipas ang 1 buwan. Matapos ang puspusang pag-aasikaso ng kasal nila sa simbahan, ngayong araw nakatakda ang kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng seremonyas sa simbahan, masayang tinungo ng mga bagong kasal at ng kanilang mga bisita ang reception sa isang kilala at pinakamahal na hotel. Congratulations to both of you! Ilan lang yan sa mga salitang naririnig nila Jess at Oliver mula sa mga dumalo sa kasal. Todo alalay si Oliver sa asawa para masigurado ang kaligtasan nito ng kanilang mga anak. Maya-maya pa ay isinayo na ni Oliver si Jessa. Are you happy? Malambing nitong tanong sa asawa. Oo naman. Sobrang saya ko na natupad ng dream wedding natin. Malaki ang ngiti na tugon ni Jessa. Lahat gagawin ko. Mapasaya ka lang. Mahal na mahal kita. Nanunubig ang mga matang sagot ni Oliver. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Jessa. Masaya lang ako. Ang daming blessings na binigay sa atin. Una ikaw. Binigyan ka ng pangalawang buhay. Tapos ang baby natin. Tapos ngayon, eto na. Kasal na. Sagot ni Oliver. Ako din sobrang saya ko dahil ang mga bagay na pangarap ko lang noon, ngayon ay nasa akin na. Tugon ni Jessa. Mahal na mahal kita. Maya-maya ay bulong ni Oliver sa tinga ng dalaga. Mahal na mahal din kita. Tugon ni Jessa. Ilang sandali pa ay naglapat ang kanilang mga labi at walang pakialam sa kanilang mga bisita na nanonood sa kanila na pawang kinikilig. Nang maghiwalay ang dalawa, isang malakas na sigaw mula sa kanilang mga audience ang kanilang narinig. More! Nagkakaisa at sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Agad naman na nag-thumbs up sa mga ito si Oliver at muling hinalika ng asawa. Matapos ang marubdob na paghahalikan ng dalawa, tinawag na ni Jessa para ihagis ang kaniyang bouquet na sasaluhin ng kanilang mga abay na babae. Hinagis ni Jessa ang bulaklak mula sa kaniyang likuran kung saan nakatayo ang kaniyang mga abay. Tiyempo naman na sumabit iyon sa dibdib ni Kate na siyang maid of honor. Bakit ako? Iniwan nga ako ng boyfriend ko eh. Nagmamaktol nitong sigaw dahilan para umugong ang tawanan at tuksuhan sa paligid.